Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ipagmalaki nyo lang, ang dami nyo naman pinagmamalaki. Maraming turistang pumasok. O di okay. Hindi naman namin mako-question yun eh. Di ba? Maraming turistang pumasok, 5 milyon. Ito ay over sa target. O di, dapat ganun. Pero mas marami nga lang yung turista nung panahon ni Duterte. Talo pa rin. 8 million nung panahon ni Duterte. Okay. Ito po, yung sa budget, sa utang, no? Bigla pong no? Nakakarindi rin itong mga dati nating kakampi. No, ito po si mamaya na yan. Asa na ba yun? Maganda yung atake niya rito sa utang eh. Utang. Ito po. Rodrigo Duterte is the best loan president in history. Best loan president daw po si Rodrigo Duterte. Yan daw po yung Duterte legacy, panay utang. 275 billion emergency fund for 2020. Bibilisan ko lang po pagbabasa. 300 billion funds for BSP 2020, 1.5 billion from dollars from Asian Development Bank 2020, 500 million dollars April 10, 2020, 100 million dollars World Bank April 23, 2020, 750 million dollars 2020, 23.5 loan from Japan 2020, 1 billion dollars, 1.9 billion, 500 million dollars, 600 million dollars, 88 million dollars, 880 million dollars sa iba't iba pong bangko. Naganap po yan 2020. Yan. 540 million loan from ADB, 300 million dollars, 400 million, 24 billion pesos, 300 million, 12.3 billion, 56.6 million from South Korea, Japan yung iba, World Bank, 2021 tsaka 2022. Kung pupunahin nyo, daming inutang ni Pangulong Duterte. Correct? No? Hindi po namin dinidina yan. Malamang nakuha nyo yan. Yan na po ikakalat nila. Pero ano pong paliwanag natin dyan? Okay. Una, tignan nyo po yung petsa. 2020, 2021, 2022. Ano po naganap nung 2020? Panahon po ng pandemya yan eh. Wala po tayong budget, Wala pong budget sa pandemya. 'Di ba? Hindi naman natin expected 'yan eh. Hindi po na budgetan 'yan. Ngayon, bilang magaling na pangulo, anong gagawin mo? Para tayong nagkasakit yung anak natin. Hahayaan lang natin, hindi tayo mangungutang. Ay anak, kahit nilalagnat ka, pasensya ka na, bawal sa reliyon kung mangutang eh. Hindi ako mangungutang anak kahit na tumitirik na mata mo diyan. Wala pong ama, no? Walang matinong ama. Nahahayaan niya yung anak niya na nangingisay, nanginginig na diyan na hindi niya man lang papatikimin yung ng ospital. Kaya kalokohan yung mga pinagagawa ninyo eh. Sisiraan ninyo si Pangulong Duterte dahil nangutang ng pandemya. Yung mga inutang na yan, kaya tayo nakasurvive as Pilipinas. Kaya nakabangon yung ekonomiya natin right after. Alam niyo po ba? Kung hindi po nangutang si Pangulong Duterte at bumagsak po ang Pilipinas, bumagsak po ang ating ekonomiya. Hindi po Pangulo si BBM ngayon, mga ungas. Ang presidente natin ngayon, si Leni Robredo. Kasi, di ba? Before election, naibangon pa ni Pangulong Duterte yung ekonomiya natin. Lahat ng nakinabang, ang hirap magalit, no? Kayo ang nakinabang, yung Marcos. Kayo, ano sinabi ni Senator Amy?
na ngayon ay nare-realize natin, no? Kaya nakabalik yung mga Marcos, inubos na ni Pangulong Duterte lahat ng kalaban nyo. Ay ang mga dilawan kakamping ngayon, wala na. Wala ng power, wala. Kalain mo yun? Yung paghangad ni Pangulong Duterte na tayo maiahon mula sa pandemya at nagtagumpay siya, no? Nagtagumpay po siya. After ng pandemya, tayo ang pinakamabilis na nakarecover na bansa sa Asia. Pangalawa tayo sa pinakamataas yung GDP after ng pandemya. Kala nyo ba basta yun, minagic lang yun? O magsikap tayo lahat? Hindi po yun. Dahil yun sa patuloy na paghahanap ng pondo ni Pangulo. Yung ginagawa ni BBM, kaya ko nga pinaglalaban yung pagbiyahe-biyahe niya. Yung ginagawa ni BBM na naghahagilap ng pondo, pumupunta sa iba't ibang bansa. Nagawa po yan ng PRRD na narito lang sa Pilipinas. Dahil sa husay niya sa diplomasya, friends to all, enemies to none. Hindi nyo naiintindihan. Hindi nyo naiintindihan yung kung gaano kabagsak ang ekonomiya ng buong mundo. So high po ngayon sa buong Asia, talaga. Bakit hindi pinagmamalakihan? Yan ang problema niyo eh. Serapin. Ako nakatutok ako sa lahat ng pagmamalaki. Hindi po yan ay pinagmamalaki. So high po ngayon sa buong Asia, Pilipinas. Mahirap na eh. Sige, marami naman sa inyo pangarap lang eh. Bigyan mo ako ng saan mo kinuha yan. Yung GDP daw natin ngayon so high. Diyos ko. High ka ba? Wag niyo pong kontrahin. No? Ano po ang ibig sabihin natin? Ito kasi ang punto nila, no? Duterte loans that will take 3 generations to pay. Duterte loans. Florendo Fenwick, thank you very much sa 500. So yung mga inutang daw ni Pangulong Duterte, it will take 3 generations to pay. Galing, no? Okay. Ang tanong, binulsa ba ni Duterte yung mga inutang niya? Yun na nga sinabi natin, nakasurvive tayo at tumaas po ng gusto yung ating ekonomiya. Magbigay kayo ng facts. Ayan, no? Si JC Punong Bayan, no? Pakinggan nyo, bagsak ang ekonomiyan pag upo ni Pangulong Marcos. Sasabihin nyo, pinakamataas sa Asia, high sa Asia. Saan nyo kinuha yan? Puta. Patawa talaga eh. Okay, anyways, ganyan talaga buhay. Iba yung nabubuhay sa pangarap, iba yung nabubuhay sa katotohanan. Tayo po, 6 years si Pangulong Duterte, dinala tayo sa pinakamataas na pwedeng marating ng Pilipinas. Kung bagsak po ang ekonomiya, di sana si Leni ang presidente natin ngayon. Si Leni at si Kiko, di ba? Ang mga dilawa nabubuhay lang yan sa pag merong anong tawag diyan, crisis. Kaya gustong-gusto nila may crisis eh. Dahil nakakaungo sila, nakakalusot. Okay, hindi po tayo nagkaroon ng crisis after po ng pandemya. Never po tayong nauwi sa crisis. After po ng pandemya, si PRRD pa po, naibangon niya pa po yung ekonomiya natin. Huwag po kayo mapagpapaniwala dyan sa mga serapin na yan. No? Ikaw, serapin, dito, kung sa iba na nagagawa nyo lokohin, no? Ang mga kung sino man, dito hindi nyo pwedeng lokohin. Mga facts-based dito. Okay. Iimbestigahan po sa Senado yung nangyari sa Panay na brownout, malawakang brownout. Grabe po, no? Sabi po ni ng Mayor Treñas ng Iloilo City. Bigyan niyo muna kami ng kuryente kung ano kung ano-ano inuutos niyo sa amin, bigyan niyo kami ng kuryente kasi nalulugi sila. No, nalulugi per day pala doon. Milyon-milyon na nalulugi dahil diyan sa kawalan ng kuryente. Senado, as usual, iimbestigahan. Si Grace po, as usual, dapat may managot.
Sino ba napapanagot ninyo? Grace po, ikaw din yung nagsabi na, no, dapat may managot sa NAIA. Sino po napanagot nyo sa NAIA? Meron po ba, meron po ba sa sunod-sunod na kapalpakan ng NAIA, meron po ba nanagot? Wala. Ngayon, eto na naman, sabihin nyo na naman, dapat may managot. Ang tanong ko, kayo mga BBM supporters na mahilig maghanap kay Sara Duterte, bakit hindi kumikibo si Pangulong Marcos dyan sa issue na yan? Kasi lahat ng tao naghahanap ng solusyon eh. Yung pinaka-importanting tao sa Pilipinas, bakit hindi po kumikibo? Dehin Bokiti. Oo nga, ano. Ano yan, masanay na lang tayo na wala na lang kibuan kada merong mga mabibigat na problema. Okay na, sanayan lang yan. Sinasanay nyo na lang ba kami na hindi namin maririnig na naghahanap kayo ng solusyon? Mm-mm. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.